Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, mayong adlaw ka na itong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulungan ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Cover ninyo Armando Feniquito, mga igala. Kamusta? Kamusta mo tanan din? Ano, naipit na ba tanan sa traffic? Ay, holiday man di ay. Joke lang. Anyways, mga igala, mano sa kita no araw disgutad no ang ato ang mga tambayan ato mga isgutanan diri sa ato palibot mga igala. Actually, mga igala, dihapon ko nahuman ani ato mga kani mga driver mga igala no nga mga badlungon no. Wala gani no, uban ba na naiuban diri mga igala nakakawalag lisensya, balik-balikon gyud nako ni kay kuan aside sa unsa ni na nagadaghan ni sila mga igala no. O ato po ikuan po no kung usa kid ang proper nga pagkuan sa ilang lisensya mga igala no para sa ato ni kuan no ni Mr. kuan Mr. UN nga
kuan no, nag-post siya siyang Facebook, kuan no, abot lang ha kay. Abot ay naga-feed sa kuha eh. Nga, kuan daw sa the issue nung tayo nang utana unsa the issue niya kay ingon siya daw napabaday kuan daw napabaday mga unsa ni kanang mga media nga kanang nagagamit og kanang sa to na ay kanang ethics ba to. Sure, dira sa Roy, gipagbigyan baya ka ha during sa imuhang kuan interview ka sa CTTMO baya kay kuan baya ka tawagan ni kanang nag-request ka nga i-blur imong naong gi-blur baya gitabunan baya gyud imong naong gyud no o wala pud kag i-identify og tarong pud no as request pud sa to ang kuan pertingala ko asa nga aspect ka na nalain no asa ka na aspect na lain no nga ingon ka nga sa man to nato der na nag-send sa ko anay nag-send nag-send sa ko asa naman to mo lagi mo kay inchik lagi ba ato sang kuan hiyantog kanang natog kanang kuan ayun nasa to sa tingin all those reported in the news are malicious and misleading. There will be time for clarification. Daghang salamat sa nagpadayon nagsuporta o nagpabiling tinod nga mga higala. Malicious. Asa dapat na malicious katong giliksan nga unang-una ang ebidensya no daghan nami mga ebidensya nga nakita pud no ano nag-viral no nga kuan tawagan ni ikaw gid anang ligis no tapos ang kuan pa lang nimo is wala pa nimo napakita ambot lang ang imong medical records kani ato kag hospital for that no ato kag hospital for that nga ikato imong gi-claim nga high blood ka. Pero kung high blood baka okay lang ba nga kuan? Okay lang ba nga unsa ni? Okay lang ba nga manligista, no? Or napabelain napadiri naa pa ba responsible journalism o ginasunod nga code of ethics labi na local media sa diri sa Dakbayan sa Davao dili tanan mostly assuming para lang naa ma-report. Usa pagkakuan nga wala may mahatag nga report edi nagini speculation jud, no? Pero sa kung video ang basihan nagikisala no tapos kato explanation nimo well mo siguro advice yung abogado pero sa explanation nimo murag shallow mo kay nga high blood ka dapat kung nagkuan ka dapat nagpatabang ka di ba kung high blood ka ay nako anyways mga ganda una ta mo aginod na sana na ato asa ning kung unsa yung possible na kuan no ato ang paminaw ni unsa ang possible nga ipahamtang siya sa Land Transportation Office no ug madesisyonan na kini ug i-recommend na sa to Land Transportation Office Regional Director mga higala no sa pagpamuna ni Regional Director nato mga higala na si Attorney Ernesto Rafael Robilio no kung iyan ning madesisyon unsa ka ang mahimong kuan ni ani mahimo niya nga mahimo niya nga dako pinaka maximum na silot gikan sa LTO mga higala paminaw na to mga higala si Attorney Ernesto Rafael Robilio mga higala. Yun yung is nasabi ko kanina, revocation of his license and probably sa registration, yung sasakyan na ginamit niya. No? What if hindi yan sa kanya yung sasakyan sir, pero nadamay na, what will happen? Kasali din po ba doon sa penalty? At the onset, syempre, parang sinasabi natin, kunyari nagnakaw ka, at ginamit mo yung, alam ng mga pulis to, at ginamit mo yung motorsiklo sa pagnanakaw mo, at na-apprehend ka. Yung motorsiklo na ginamit mo, kasama dun sa asunto na isasampa sa'yo. No? So, damay din yung sasakyan. Irrespective of whether or not he or she is the owner or registered owner of the vehicle. Siyempre may mga proseso naman din tayo dyan para yung may-ari, na tunay na may-ari ng sasakyan kung kailan gusto niyang bawiin o gusto niyang ipa-lift yung alarm sa kanyang sasakyan, gagawa din siya ng kaukulang hakbang para mapatunayan na wala naman siyang kinalaman dun sa nangyaring insidente. But at the onset, kasama ho yun kasi nadadamay din talaga yung sasakyan kasi yun yung gamit sa panahon ng violation na yun.
So, mga to mga higala, no, ang pahayag, no, pati sakyanan, damay. Pati sakyanan, damay. No? Well, patunayan na lang na sa kon mga higala, patunayan na lang na sa korte, nung sa ba, no, kung madamo nga nung why, whether or not, nga dili to ma-revoke po ang rehistro sa sakyanan po, no? Well, anyways, mga higala, singon, di ba to ako sakyanan, pero kung nasa solo na sakyanan, ito ano kay Attorney Libayan mga higala, ito ginaingon na captain of the ship doctrine, no? Pag nakadiha mga higala, no, liable gihapon ka kung sa violation nga na-commit si mong driver. No, kung kinsa ba gyud tong kutsiha to, no? Mo na nato ang kwan karon mga higala, no? So sir, no, post ka na sa niya, tapos although kabalo ko nakalaking mo ang profile, dili ka tapos dili pod basta-basta kwan pod, no, nakalaki mo profile mo to lang giingon nila, kaila siya kinsa siya kay mong kabalo kung unsa iyahang kan po na naga-feed but kinsa na. Sir, ito ba nga na lang ang asunto? Sir, ayun lang ka ng kwan nun, nag-report ka nga malicious, misleading, no? Ang imong explanation dito, misleading man po. Ano, tanan di high blood doon di, kay man manligis, no? Muna ang kwan din ha, no? Manligis di ay, kablo na, kani karon ha, apil ko ani nga, delikado kita karon panahon na kung kita maginit dito ulo, no? Kay siyempre makuan taog ka ng kuan niya, wala pa sila kabalo sa storya, no? Nya kato sir, magklaro gid kay ito. Kay dapat man dito lain din nga kuan, gi-alarm ra man day ka dira sa may Gmall dapit ng mga CTTMO kay ning sibat ka dito sa may Torres. No, di ang ay kuan sayang sir, taas kay kagkuan sa tapos pag human ana mahitabo, no? Tapos pasangilan na po ni mga media kay unsa ni? Pasangilan ni mga media kay nag-mislead, no? Asa pa kaya dito nabikil si sir, no? Unsa pa kay nga report ang kakuanan kabiklan nato. And anyways, mo to, no? Dinita mga higala, no, kay nagadaghan ni nga klase ng mga driver mga higala, no, nga di naman mo respeto og balaod trapiko mga higala, di naman magpa-ticket, no? Ay to si Congressman Ralph Tulfo. No? Ingon siya papa nga basawa daw ng abuso sa di pagtawag di pag-agi das basta di na abuso. Senator naman. No? Pero dili ta mga higala, no, unsa pagi angay ko, no, buhaton ani mga higala nagadaghan na, no, isa sa tungkol tong no show, no, no show mga higala, no, isa sa mga kwan nga makakuha lisensya di kabalo mo wala di kabalo walay seminar, so di kabalo unsang road courtesy, no, di kabalo unsang road signs, di kabalo unsa ang no entry, no, sabi na reckless driving. Nako, ay, kuha mong lisensya. Ang kuha man mga guys, namang presumption mga higala. Pag nakakuha lisensya, presume ka mga higala nga kabalo ka sa mga balaod traffic. Okay, nakakuha good ka. No? It's because natin ginatawag na ito nga kuan, no? Kanang process of process of regularity, presumption of regularity. Presumption of regularity. So mo ni mga higala buhaton, no, para siguraduhon sa tong LTO nga may wasiwasan ning klase nga mga driver. Paminaw na to. Well, unang-una, medyo nang kayo, no, mga kasama natin sa media, gagawa kami from time to time of announcements or reminders. I think we were embarking on a parang magpapagawa tayo ng mga TARP, di ba? Nag-umpisa na kami sa mga probinsya, nagpagawa na mga tarpaulin, reminders, important reminders so that the motorists, especially itong mga may hawak ng lisensya, matandaan nila yung kanilang mga responsibilidad. Apart from that, is syempre you start from the core, no? From the onset, pag-i-issue ng mga lisensya. We will see to it that all of our stakeholders, including the district offices, sa amin, sa hanay namin ng LTO, masiguro namin na lahat ng mga nag-a-apply makuha ng SP at saka yung mga lisensya, maturuan talaga at
bawasan natin yung mga no-show, yung mga pictures, so to speak, kung meron man, no? We will see to it that the regulations that are in place are strictly followed by all of our stakeholders, including those within our ranks, no? Pangatlo, syempre, marami dyan yung sa mga outskirts, no, sa mga baryo-baryo, sa malalayang lugar, pinapagtibay namin yung outreach campaign namin. And during our outreach campaign, nandyan na rin yung mga lecture series. Ang konting pagbabago na i-implement namin sa aming outreach is kasi, di ba, pag nag-outreach, oftentimes, maraming, kumaga, parang ganito, nakaupo na maraming mga gustong magkaroon ng lisensya at isa yung nagsasalita sa harapan or a few speakers. And then oftentimes it is on a setting as a gym at maingay, maraming mga elemento. At hindi naman saglit lang yung lecture. Pagturo mo sa kanilang mga responsibilidad, hindi naman mga ilang oras din yun. And oftentimes, ang attention span yan ay hindi nare-retain. So what we did was, I gave instructions already. I called all of these mga driving schools to help us also in conducting itong lecture during our outreach campaign. So mangyayari, gagawin namin section by section. Although there, let's say, it is still in the gym setting, pero i-compartmentalize namin para hindi ganun kadami, no? Kumbaga, merong isang nagle-lecture, siguro lilimit natin 20 to 50 ang kinakausap niyan dyan, nagle-lecture siya. Another part of the gym, meron na naman 7. Kumbaga sa 200, i-divide namin yan into 4, for example, at 4 yung nagle-lecture sa kanila using mga lapel. Hindi na yung ganito na maingay yung malakas na mic, no? Para ang concentration and ang understanding ng ating mga nile-lecturean mas mataas yung pag-iintindi nila, no? So it's just, I know it is not foolproof, but it is something that we can implement to add to ensure that these people who are wanting to get a license will be properly educated, no? At least mapataas natin yung tsansa na matuto sila at alam nila yung dapat nilang gawin bago sila nagmamaneho sa ating mga kalsada. So, mo to mga katambayan, no? Mga katambay, ang kuano pamaagi nga kuano no buot nga ibuhaton. Actually mo ni reforma na buhaton ni ni Attorney Vigor Mendoza. So, ako actually balik ginabalik-balik lang na ako ni, no? It's because para mainumdum po ng mga tao, although ingon mo nga, may tanaw si muha do, basi di mo agi sa inyo newsfeed di ay, no? Basi di mo agi sa inyo newsfeed di nga mo ang live di ay. So kuan lang, basin lang mo. Mo na to ang pero kami diri sa kuang programa sa kuan padayon ko ng tambayan jud mga higala, no? Kaning mga driver, mga kaning mga yun ani nga klase nga mga kuan nga mga issue na yato ni dapat lungan mga higala, no? Kay delikado na, no? Kinabuhi sa taon, delikado ana. Labi na itong nitabo atong enforcer, almost mong giligsan. Ay nako. Anyways, mga higala, balik kita muna sa mga importante pahinumdum ni ato si Bianan. Balik kita mga higala din sa ito pagkakuban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, no? Dinita sa tawagan issue mga higala. Well, daghang mga init og ulo ni karong panahon na mga higala, no? But nag-init og panahon, apil pod ko. Apil pod ko, no? Namoy usay gud mga higala kanang naay ko anong mga butang no nga bisag wa nimo gikuan mo init dahil nimong ulo mga higala sa matong kay sir. Ngano na pero ang ko na to ngano ni init yung ulo dito sa enforcer. Ako bitaw sa mga higala mo intong ulo katong kaisa katong December mga higala. Gutom na kaayo gid ba niya sa restaurant sa Kamol sa Ecoland mga higala. Domi pwede sa ako pangalan kay issue mo ni. No. Diha mga higala na toy kuan ba? Daghan kay tao. Dawat na kasi order
Piskot na to kay isa nga wa man gyud nila gi-apil ang order bisag among number is naa sa kon wala lang gi-apil og plaster ba. So nalain ako. So kalain na nako ko unsa man ni ngano wa man ni ko nga dapat mas mauna man ni. Mo to kay gutom na gud kayo. So pag kon dugay kay natin man kay wa do na luto. Mo to gipakanan sila na namo so well nadto ko na kuan ba na unsa ni nga medyo na init mga igala kay ayun sorry kayo kay sa daghang kung tao gina na edi medyo nit ambot sa unsa ka kuan ako ni tagning ang dalungan ko kabalo man yung mga daghang tao di man yung atiman dan si man mugdawat diha which is motok may kuanan mga ako na nga daghang tao nganong wala pa man mo nagkuan sa wala sa mo nag stop sa og ang kuha og order kuha lang mo tapos daghan pa man day kay nakapending no nya wala pa natiman ang uban na pila na ka oras na gulat di ba ay sa mga kan makain to ulo may gala no anyways gutom na mo pud gud to anyways dinita sa ato ang kan may gala no dinita sa to ang kan ba katong nalingaw ko atong kuan may gala nalingaw ko atong katong gikuan ba Kapag nahitabo atong Sunday mga igala. Anyways, dinita. Ngalakan. Gadula nagbato-bato pick mga igala. Anyways, dinita. Unsa ba yung bato-bato pick mga igala? No, anong naabot man ng sangko man pagpanunggab mga igala no. Asa no to? Dirita diri na ako kuan. Dili na ako basahon mga igala. No. So, ano yung mga igala, no? Bato-bato pick ni resulta sa pagpanunggab. Ang bato-bato pick or rock, paper, scissors, so sa kadulang pambata na pwede usab sa mga isip bata. Kung asa kasagaran ginadula kini sa duha ka tawo kung dunay tabla o kaning tiebreaker. Pero usahay ginadula kini kay walay lingaw. Sama na lang sa duha ka empleyado sa usa ka mall. Diha sa lanang mga igala sa syudad. Nasa ang naila na isa ang isa nga si Novi 24 anyos nga lalaki o ang babaeng kauban ni ini nakadesisyon sila nga magdulag bato-bato pick niadtong Enero 26, 2025 samtang padulong na manirado ang ilang gitrabahoan sa ilang sabot ang mapildi kay piktan sa agtang og sa maong dula midaog si Novi kun asa iya napiktan ang iyang katbang nga babae mo pudi ay kay babae man din lalaki man ka apan wala kini gikalipay sa uyab sa iyang kauban nga giilang si James iyang nailhan James ug gihamatot pa kining gibaharan si Novi pinaagi sa Facebook Messenger ang ingon niya atangan ti ka sa inyong trabahoan ha istoryahon ta ka. Ato sa impormasyon, gikan sa Davao City Police Office, bandang alas 8 sa gabi niadtong Lunes, Enero 27, 2025. Samtang padulong siya nga mga pe, giatangan na siya, tabangan sa employees entrance. Tapos paguman mga kan, wala ba istorya niya, di na siya, dihang padulong, niyato siya, padulong na siya dunggabon, ihakin ni nasagang, apa naigo si Novi sa iyang walang abaga. Nagkakomosyon pa atong panahona kini nisukol man o katong nakakita siya higayon nga makasibat midagan kini balik sa employees entrance o nagpatabang sa gwardiya sa mga gwardiya paspasab misibat ang maong suspetsado no gi-report sa biktima ang hitabo sa Bahada Police Station og dali gilusad ang pagpangita kang James apan wala kini nakita sa iyang gipuy-an sa barangay Ubalde Agdao district atong tungura. Gihatod sa Southern Philippines Medical Center si Novi aron nagpaalin sa samad nga dinunggaban nga iyang nahiaguman. Pero pasado alas 2 sa kadlawon no kagahapon Martes Maygal Enero 28 mitahan kini siyang kaugalingon sa maong stasyon kun asa Alvin matud pa ang pangalan aning James kauban ang iyang inahan ug ang uyab nga napildi sa bato-bato pick. Nagka-desisyon matud pa ang suspect nga mo surrender human nga naibawaan nga gipangita na siya sa mga pulis. Gidala ang suspect sa Southern Philippines Medical Center aron ipakita sa biktima og positibo kining giila ni Novi nga nanunggab kaniya. Tungod sa itabo, pasakahan og kaso frustrated murder ang suspect tungod lang sa bato-bato pick.
May mo. Ay, nako. Ito mga igala, ay, asa naman tao na. Pero babae, man gusto po, no? So, siguro, instinct niya nga, kalalaki ni mo, tapos pikta ni mo agtang sa kong uyab. Pero, nireklamo. Ang buwan man, wala pa na nakuha ang backstory. Nireklamo ba ang uyab dito siyang, or nakita ba siguro nga nasamad, or sa kwan. Siyempre, mo react gan, ano, pero, over na po itong dungkabo niya, ano. And, frustrated murder kay na siguro it's because of kanang siyang kainit siyang ulo na siya kanang ginaingon na to nga intent to kill. Gusto niya kanya patyon no, pero depende na sa piskalya kung sa ilahang pag-appreciate sa mga ebidensya guban pa mga dokumento nga gipasa dito. Basta ang gifile na dito ang kaso. So, resulta, no? Ito, ay na po yung mga kanpo, no? Lalakal. Sir naman, lalaki man kang anong imuha man tao, no? Kung ano ng mga babae. Although, di sana ito pasubrahan po na itong pagpapabibupod sa mga kano. Dapat kabalatan mo, makiramdam po ba, no? Amo ko ta nasakit ba ang pagpitik niya sa agtang? Mula o nilabad lang ang ulo, no? Wala man sa ingon na nilaban ko, no, kay di gito pwede mga igala. Pero tungod lang sa bato-bato pick, mga igala, nagkakaso siya. Magkakaso siya mga igala niyan. Medyo taas-taas ba yung penalty sa frustrated murder mga igala. No? Okay. Of course. Okay, na siguro ang kita nais na intent to kill. Ingon ana, no? So, ay pag sa sunod mga kung naamoy padulang ang kanang tie break, diha lang mo magdula ay lang wala mo lingaw, no? Kay kung magdula mo nga wala lang mo lingaw mga igala, nabasi mapadulong na sa ingon ani, no? Anyways, mga igala, wala tayong oras sa ngalan sa Tibok Persa. Sa Diyak Sakti Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala. Ako yung Armando Fenikito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Hantod sunod daw sa dagang salamat. Ug mayong adlaw musunod na ang balitang pambansa.